Ngayon na nga po pala ako bibili ng mga gagamitin namin sa pagpalit ng bakod ng kubo natin dahil sira-sira na nga din yung unang binakod ko dun dahil kawain nga lang yun kaya mabilis lang din masira. Nagtingin na nga rin ako ng mga gamit kong itak sa bukid dahil wala nga ako nito. Masaya na naman ako nito at masarap sa pakiramdam dahil nadagdagan na naman yung mga napundar kong gamit. Masarap talaga sa pakiramdam pag nakikita nating may napupuntahan yung pinaghirapan natin. Lalo na ako kasiyahan ko ng gastusin ang pinaghirapan kong pera. Sa mga ganitong bagay na makikita ko pa rin kahit ubos na ang pera. Mahirap kasi kung uubusin lang natin yung kinikita nating pera sa mga bagay na mabilis lang maubos at maglaho. At least ito kahit nagastos na yung pera natin, makikita naman natin na may napuntahan. Dahil hardware at alambre ngayon gagamitin namin sa pagbabakod kaya siguradong kailangan ko rin ng plies. At eto bumili na nga rin ako at yung siguradong pang matagalan na din. At napadaan nga rin kami dito sa Agwang Bridge at napansin ko nga na maraming tao dito sa ilog. Kaya huminto nga kami dahil natuwa ako at gusto ko nga silang kuhanan ng video. Nag-upload nga ako ng short video nila at nagtanong nga ako doon kung ano kayang kinukuha nila dito at marami nga nag-comment doon na unlock daw ang kinukuha nila dyan. Familiar po ba kayo sa tulyan na nakukuha sa kanal ng tubigan o kaya naman sa sapa? Ganun nga po yun, may pagkakatulad sila. Masarap nga yun igisa sa kamatis. Naku, ang sarap ng sabaw nun. Dumiretso na rin kami sa hardware dahil bibili nga ako ng hardware at yan nga yung pambabakod namin sa palibot ng kubo. At nagtingin na nga rin po pala ako ng binhi dito ng mga gulay na pwede kong itanim kapag tapos na nga namin magbakod, magtatanim na nga ako. Namimiss ko na nga rin magtanim-tanim ulit kaya thank you Lord dahil mapapalitan na nga ng mas maayos yung bakod ng kubo natin. At sa wakas ay hindi na nga rin mapapasok ng mga kambing at hindi na rin masisira yung mga tanim ko. At salamat din kay Ernie na palagi nandyan at to the rescue para mas makatipid ako. Sabi ko nga ay isasakay ko na lang sa tricycle at magbabayad na nga lang ako pero sabi niya dito ko na lang daw sa motor niya isakay at kaya niya naman daw. Pagdating nga namin dito sa kubo, ayan, pinagtulungan na nga rin namin buhatin. May kabigatan din pala yung tatlo. Nakita ko nga yung tanim kong pinya dito, ayun, sinira na naman ng mga kambing. Kaya ayan, itinanim ko nga ulit. Hindi na nga makausad-usad itong mga tanim kong pinya dahil paborito nga din ng mga kambing kainin yung dahon niya. Ito, sinubukan ko na rin yung bagong bili kong itak. Medyo matalim na rin pero kailangan pa rin hasain para mas tumalim. Tignan nyo tong si Moon at si Paula, tamang tambay lang din dito sa kubo. Bihira ko na lang din silang ilagay sa cage nila dahil mababait naman sila at hindi na rin sila lumalayo dito sa kubo natin. Kinagabihan ay nag-ihaw na nga lang po ako ng tilapia para sa hapunan namin. Ang sarap nga nito, isawsaw lang sa toyo na may kalamansi. Tipid lang din po talaga no kapag mga inihaw lang ang luto natin. Dito nga sa isda ay asin lang, okay na, masarap na yan. Hanggang dito na nga lang po pala muna ang video. Hindi ko na po na-videohan yung pagkain namin dahil nalobat na. Salamat po sa panonood at ingat po kayo lagi.